kabuuan po, sino po para sa inyo si Dr. Jose Rizal? Si Dr. Jose Rizal ay ang pambansang bayani natin dito sa Pilipinas. Siya ay isang doktor, manunulat, tsaka marami din siyang nadiskubre ng mga insekto tsaka mga ibang species dito. Tapos isa din siya sa naging instrumento kung bakit nakamit natin ang ating kalayaan. Si Dr. Jose Rizal, para sa akin, siya yung simula bata pa ako tinuturo ng mga matatanda ng mga teacher na siya daw yung pinamagiting bayani ng bansa natin. Okay lang sa akin na maging national hero siya kasi madami talaga siyang nagawa, pero minsan nagtataka din ako kung siya talaga yung dapat na hirangin bilang pinamagiting na bayani. Kasi parang sa mga napag-aralan ko sa kanya, magaling siya, pero hindi yung passion niya na sa kalayaan. Parang meron pa rin mga bayani mas higit dun tsaka sa mga paraan. Okay, sa iba sa atin lahat, ang alam natin kung bansang bayani natin si Jose Rizal, pero para sa akin, isa siyang inspirasyon. Siguro kahit hindi siya yung maging pambansang bayani, masasabi ko pa rin na he deserves to be a national hero ng bansa natin. Ano po yung naitulong ni Rizal sa profesyon nyo? Sa partisan? Bilang isang guro, siguro yung pag-share ng knowledge doon sa mga estudyante na gaya ng ginagawa ni Rizal in his own way, kumbaga na i-share niya yung kanyang kaalaman at kung paano nakapagbigay siya ng inspirasyon doon sa mga tao na nabigyan niya ng mga kaalaman. Ganon din as teacher, ganon din yung aming nagiging purpose. Si Dr. Jose Rizal ay isang tao na dapat nating pamarisan bilang isang bayani na nagmahal sa ating bansa, sa kanyang mga pinaglingkurang mga pasyente, mga nangangailangan ng kanyang tulong. Si Jose Rizal para sa akin ay isang bantog na tao para sa isang Pilipino na dapat ipagmalaki sa buong bansa at higit sa lahat sa buong mundo. Si Jose Rizal ang pambansang bayani ng Pilipinas na dapat ay nalalaman ng bawat Pilipino yon. Kalawa, he is the epitome of what a Filipino should be. Siya ang pinakauliran at pinamataas na halimbawa kung dapat paano maging isang Pilipino. Mataas ang pinag-aralan, maraming alam sa mundo, masaliksik, matanong, nagbibigay ng solusyon kung paano haharapin at patatakbuhin ang bansa. Ano ang naging epekto sa iyo ng mga turo ni Rizal sa pananaw sa simbahan, politika, at sa ating bansa? Si Jose Rizal, naging mabuti siyang anak. So, sa palagay ko, yung pagiging mabuti niyang anak sa kanyang mga magulang, lalo na sa kanyang ina, nakaka-apekto rin sa akin. Yung syempre, naging inspirasyon siya. Pagdating naman sa politika, yun nga, naging instrumento siya kung bakit nagkaroon tayo ng kalayaan. Pinanindigan niya yung alam niya, sa tingin niya tama. So, sa tingin ko, sa panahon natin ngayon, kailangan kung ano yung pinanindigan natin, kung ano yung alam natin tama, ipagdapat din natin. Sa pananaw sa simbahan, medyo malaki naging turo niya sa akin kasi alam natin na hindi siya masyadong nakikiride lang basta sa mga ritual ng simbahang Katolika. Kaya parang ako din dati, napaisip din ako, tama ba na basta-basta ko lang, parang nagdadasal lang ako na ganyan, ginagawa ko lang yung mga ritual. Parang napaisip din ako, kaya ngayon, pagkatapos ko mapag-isipan, parang ang naging conclusion ko, kung gagawin ko yun, dapat bukol sa puso, hindi yung sinabi lang ng ibang tao. Kaya naging medyo malaki para sa akin ang epekto ni Rizal. Mga sulatin ni Rizal ay isang lahat dyan ay medyo nakalimutan ko na, pero isang inspirasyon yan para sa ating bawat Pilipino, bawat sa ating mga kabataan.
ang pinapakita dyan sa mga sulatin niya ay ipinaglaban nila kung ano yung kanilang adhikain, kung ano yung kanilang pangarap upang ang ating mga Pilipino ay maging malaya sa mga dahilan. Siyempre, iba ang kaisipan ko, iba ang kaisipan ni Rizal, pero iisa ang aming pinupuntahan na pangarap, maging maunlad ang bayan ng Hagonoy o ang bansang Pilipinas natin. Yun lang ang pinapupuntahan ng ating yun ang aking magiging pangarap sa aming bayan ng Hagonoy, at sana lalo pa na lumawak ang aking mga experience o mga ating mga paggawain, pagtulong sa kapwa, at yung pagiging bukal sa loob ang pagtulong. Yun lang. Kaming mga taga-UST, proud kami na alma mater, isa sa mga napag-aralan ni Rizal ay yung UST kasi siya nga national hero natin. Pero syempre alam ko din history na hindi din natuwa si Rizal sa UST kasi dahil nga sa mga priling nagpapatakbo ng UST ng panahon na yun. Kaya, sorry. Hindi binitikos ni Jose Rizal ang simbahan. Sa katunayan, hindi niya inalis ang kanyang pananalig sa Diyos bilang isang Katoliko Romano. Pero nawalan siya ng tiwala sa mga prailing Kastila na naging abusado sa kanilang gampanin at tungkulin bilang paring lingkod ng Diyos. Binago niya yung pagkakakilala sa mga praile. Nagsiayos sila ng kanilang mga ginagawa para hindi sila masiraan. At pinabuti nila ang kanilang mga sarili para maging mapresenta nila ang kanilang sarili na maayos. Sa panahon natin ngayon, yun yung pagiging makabayan niya. Kasi nga, sinakripisyo niya yung buhay niya para sa bansang Pilipinas. Pero, kung titignan natin, marami sa mga ugali na pagiging makabayan, pwede mo siya maipakita sa iba't ibang paraan, gaya ng paglilinis ng paligid mo, di kaya pagkakaroon ng concern sa mga kapwa-tao mo. Pagiging natural niyang tao na ina-express niya yung sarili niya sa kung ano yung bagay na alam niya, kung paano niya magagawa yun na maiabot niya sa ibang tao. Dahil sa mga problema ng bansa, Hindi kasi kung buhay pa si Rizal ngayon, siguro mas gugustuhin niya yung mga Pilipino mas maayos, tapos isa, ano pa ba? Hindi siya makontento kung anong meron yung Pilipino. ay galing, inisip yung damit, hindi ako. Bakit yung picture na ba kaya niya? Dalawang dulas niya yung na-record ko eh. Oo. Dali na, dali na.